Naimbaga Malang Baguio City, good afternoon Cordillera Administrative Region at sa lahat po na naabot ng ating Facebook Live, aired via the Philippine Information Agency Facebook page. Today is April 6, 2026 at ating pong pag-uusapan ang tulong mula sa ating gobyerno para sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang cash relief assistance po ng Department of Social Welfare and Development. Mula po sa DSWD Field Office, Cordillera Administrative Region, ako po si Narisa Faye Villanueva Trinidad, ang inyong pong Regional Information Officer at kasama ko po ngayong hapon. Wala ang iba kundi ang ating pong OIC Regional Director ng DSWD Field Office CAR. We have with us Director Enrique H. Gascon Jr. para i-discuss kung ano po ang cash relief assistance. Sir Ricky. Magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa ating media partners, sa lahat ng nakikinig sa ating ngayon. So muli, isang magandang araw po sa ating lahat. Sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating DSWD Secretary Rex P. Gatchalian, tayo po ang magpapatupad ngayon ng pamamahagi ng cash relief assistance sa ilalim ng ating Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. So ang Cash Relief Assistance or CRA ay pinapatupad ng DSWD sa pamamagitan ng Protective Services Program natin na nakapaloob sa 2026 General Appropriations Act upang makapagbigay tayo ng agarang tulong sa ating mga transport sector na nakakaranas ng kahirapan dulot ng kaguluhan sa lipunan silahan. Ang CRA po ay pinamamahagi bilang cash assistance na nagkakahalaga ng 5,000 piso, 5,000 pesos. Sa ngayon, ang ating naitala na number of beneficiaries natin na tricycle drivers sa Tabuk City, kasi uunahin muna natin ang mga TODA o Tricycle Operator Drivers Association or tricycle drivers sa city muna. So sa CAR, wala naman kasing tricycle dito sa Baguio. So Tabuk City ang unahin po natin. May naitala na tayong 1,187 na beneficiaries na mabibigyan ng tulong sa April 8. Nationwide po ito na simultaneous payout. So doon po tayo sa Tabuk Gymnasium. So bilang ito yung unang batch ng ating payout at marami pang susunod na batch. Susunod natin yung TODA din ng municipalities naman. Ito ay tentative na nakaschedule sa April 16. So yun lang muna sa ngayon at magandang araw muli sa ating lahat. Thank you so much, Sir Ricky, para sa paunang impormasyon about sa CRA. But nais po natin linawin, sir, nabanggit po ninyo na ang unang mabibigyan would be our tricycle drivers. So, ang ibig po bang sabihin nito ay mayroon pa or mas mapapalawig pa po ba yung ating mga beneficiaryo para sa CRA? Ang target natin na beneficiaries ay ang PUVs, ng Public Utility Vehicle Drivers. So, unahin natin yung sa tricycle muna, sa city, tapos sa municipalities, tapos susunod natin later on kapag dumating yung listahan galing from the LTFRB, yung PUJ naman, at saka mga taxi, TNVS later on, and motorcycle taxi, kung meron dito sa Okay, sir. From yung pong na-identify natin na tricycle drivers, paano po natin nakuha yung number na 1,000 plus? So, sa case ng Tabuk City, ito yung mga legitimate na tricycle drivers na nakalista sa local government units. So, yung listahan ay galing po sa local government units, hindi sa DSWD. So, kasi sila yung nagre-register, diba, sa kanilang tricycle drivers. So, sinubmit yan sa atin ng local government unit ng Tabuk City at cross-match natin para siguradong walang duplicates. Okay, so nag-undergo yan ng cross-matching. At the same time, nilinis natin yung listahan natin para sure na may bibigay natin sa tamang tao yung ating assistance. So, kaya meron tayong payroll dyan, ibibigay para malaman nila kung sino yung kabilang sa listahan at saka sino ang
nawala or natanggal dahil sa duplicates. So, meron tayong listahan para dyan. At kung sakali man na wala sila sa listahan, ay magkakaroon tayo ng help desk na merong tatawag dyan na staff ng LGU at DSWD para masagot yung kanilang mga katanungan. Sir, sa ngayon po ba nakapost na yung ating listahan para sa Taguig since it is scheduled on April 8? Ayon sa ating SWAT leader, si Ms. Lorna Lumiwan sa SWAT Kalinga, ay nakashare na doon sa Google Drive kasi 1,000 plus ito, mahaba. So mas madaling maghanap kung nasa soft copy siya. I believe nakashare na ito sa ating LGUs. Sila na doon sa through the association na to na sila na magbibigay ng listahan sa kanilang members. Siguro po yung sa mga nanonood na hindi po ganon ka-techy, hindi sila marunong sa Google Sheets. Ang ma-advise natin would be they would go to their TODA through yung mga association po ninyo, doon po kayo pupunta. Okay sir, so nabanggit po ninyo kung ano ang gagawin kung wala sila sa listahan. Pupunta po tayo sa mga help desk. Paano naman po kung mayroong mga operators na nag-expect na sila din po ay makakatanggap? Kasama po ba ang mga operators natin sa beneficiaries? Ang target beneficiaries natin ay mga drivers. Okay? So, iwanagin natin, tricycle drivers muna ang babayaran natin. Pero kung yung operator ay nagda-drive din, so pwede pa rin sila. So, kaya nga ang listahan magagaling mismo sa LGU through their association para alam natin kung sino-sino talaga yung legitimate na mga tricycle drivers. Yun. So, sinisiguro natin na kung sino yung talagang lehitimo lang na drivers, yun yung mabibigyan ng tulong. Okay, sir. Thank you po for your answer. Paano naman, sir, kung may mga na-identify pero hindi sila nakakapunta on the day ng payout? Paano po ang ating gagawin doon? Pwede po ba ang representative? Kaya binibigay na natin yung listahan ng maaga para sure na ma-inform sila at makapunta sila personally doon sa payout site natin. Kaya nasabihan na sila in advance. Kasi hindi natin inaalaw ang representative kasi gusto natin na maibigay mismo sa tao yung kanyang assistance. Kasi kung baka magka-problema pa kung meron pang representative tapos hindi nakarating sa talagang beneficiaryo yung ating assistance. So kung hindi naman sila makapunta on that scheduled payout, magkakaroon tayo ng special payout later on. Kung marami man sila, then we can schedule another payout just in case. Okay, sir. In case, sir, ano po ang mga requirements para makuha po ang cash relief assistance? Siyempre, doon sa listahan na binigay ng ating LGUs, pagdating ng ating mga beneficiaries, dalhin lamang nila ang kanilang valid license, driver's license. Valid driver's license. Ibig sabihin, hindi po expired dapat ang dadalhin nila. Yun lang. At saka yung photocopy ng kanilang driver's license at saka may pirma doon. Yun lang ang dadalhin nila. Plus, of course, yung sarili nila, personal appearance ang kailangan. So, paano kaya yun? Kung sakaling, di ba April 8 yung payout natin, nag-expire yung license nila ng April 7, di ba may mga ganong instances? Paano gagawin natin dun, sir? Kaya sinasabi na natin ngayon sa panawagan natin para kung may ganun silang anticipate na problema, dapat mag-renew na. Kasi syempre, ang required talaga is the valid driver's license na may attach doon sa ating payroll or submission ng liquidation report natin naman sa COA. Okay, thank you, sir. Ngayon naman po, pag-usapan natin kung pareho ba ang DSWD Cash Relief Assistance sa fuel subsidy. Since pareho po itong nakatuon sa ating mga public utility vehicle drivers, ito po ba ay magkapareho o sila po ba ay magkaiba? Ano po ang pinagkaiba nilang dalawa? Unang-una, yung sa DSWD, yan yung cash relief assistance under the assistance to individuals in crisis situation or yung ARICS. So yun po ang binibigay nating assistance sa DSWD. Yung fuel subsidy program naman ng Department of Transportation, DOTR, magkaiba po yun. Kasi yun ata, ang pagkaalam ko ay kasali din yung operators.
sa kanila. At depende yun sa sasakyan. Kasi yun yung mag-subsidize nga para dun sa petroleum. So, depende sa laki ng sasakyan. So, hindi natin alam pa kung magkano. Pero, yun po ang pagkakaiba. Kasi ang cash relief assistance ng DSWD, yan ay tulong pinansyal para sa ating mga drivers para matustusan, matugulan din yung ibang pangangailangan nila. Maraming salamat po, Sir Ricky, for clarifying ang ating po cash relief assistance at fuel subsidy. Again, sir, dun po sa part ng beneficiaries natin, paano po yung mga PUV drivers na, for example, jeepney, mga pedicab, ganon, na may mga associations naman. Mayroon po ba silang aasahan na next? Sabi ko nga, uunahin natin doon sa first batch, tricycle drivers muna within the cities. So nationwide po ito sa April 8. Tapos ang susunod, yung tricycle drivers ng mga municipalities sa April 16. At sa mga susunod na araw, isusunod na natin dyan yung PUJ, mga public utility jeepney drivers. Pero siyempre ito ay yung listahan nito magagaling kasi sa LTFRB. So yun yung trigger dyan. Hihintayin muna natin yung listahan na ibababa sa atin ng LTFRB bago tayo makapag-schedule later on ng payout naman sa sektor na yun. So yun. Pero yung tanong mo kanina kung mga yung hindi lisensyado or kolorum na mga pampublikong sasakyan, hindi po natin yun sinasali. Kasi ang gusto natin talaga yung mga lehitimong driver lang ang mabibigyan ng assistance. Sir, paano kung kailangan din po nila ng tulong? Pwede po ba sila sa ibang programa ng department? Pero for this particular assistance, yung cash relief assistance for the transportation sector, hindi sila kasali. Pero pwede silang makapag-avail ng ibang type of assistance under the APEX program. Okay, thank you sir. So sa ating po mga nakikinig ng mga drivers na hindi pa po kasama sa ating mga registered associations or mga wala pong prangkisa, in-encourage po namin kayo na makipag-ugnayan sa LTFRB. Baka gusto niyo na po kumuha ng inyong license, ng franchise, gusto niyo pong kumuha ng license sa LTO ba ang nag-release ng mga ganyan. Anyway, mainam din po na kayo po ay makipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno at of course sa DSWD. Meron pa naman po tayong ibang mga programa katulad ng assistance to individuals in crisis situation, pwede pong medical assistance, food assistance, transportation assistance. Depende po sa magiging assessment sa inyo ng ating pong mga social workers. But wag po ninyo aasahan na 5,000 din po yung mabibigay sa inyo pag under po siya sa regular So, depende po sa assessment ng social worker. So, ngayon naman po ay i-open na natin ang ating pong floor sa ating pong mga kasama sa media na nandito ngayong hapon. Meron po bang questions? Okay, so una po nating tatanungin ang busy ang ating kumare mula sa DZWD, Aling Rosa. Ayan, nagulat po siya. Sorry po. Good afternoon po, Director. Bukod sa Tabuk, nakapila na rin po ba yung mga tricycle drivers natin sa Pugias and Bontoc Mountain Province? Dahil lang sinabi natin, ma'am, yung susunod na schedule natin will be catering to tricycle drivers ng mga municipalities. So sa ngayon, ongoing actually ng pag-encode nila ng listahan following our format para mas madali yung deduplication natin. Sa latest figure na meron ako ngayon, meron ng more than 6,000 na na-encode na potential beneficiaries natin for the tricycle drivers sa municipalities. Kung gusto nating ibigay ko sa inyo yung figure sa Benguet, meron na mahigit 1,000. The same with Mountain Province, I believe covered na yung Bontoc dito, 1,053 sa Apayao,
Kunti pa, 370 pa lang. Abra, 1,738 na. Sa Ifugao, 1,900. And sa Kalinga, 100. So ongoing yung encoding natin kasi kailangan nating mabuo yung listahan para makapag-deduplicate tayo later on para siguruhin na hindi yung mga nakakuha sa April 8 ay hindi makakakuha dito. Minsan lang po ang ating cash relief assistance sa ating mga tricycle drivers. So kapag nabuo na natin yung listahan, tentatively sabi ko nga magiging April 16 ang payout natin for the tricycle drivers sa municipalities na. Yes. Of how much po ulit? Ganon pa din ma'am, 5,000 pa din. 5,000 pa rin. Oo, para sa lahat ng legitimate na tricycle drivers. Yung mga, kasi may mga hindi daw, or mga kulong, mga ganun, covered pa rin po ba natin yan? Nabanggit kasi sa national na even yung mga walang franchise ay covered. Dito sa Cordillera, i-consider po natin yun. No? For this particular assistance ma'am, kasi ito directed sa ating transportation sector, yung cash relief assistance na ito, ay naka-target lang doon sa legitimate na drivers natin. So, ibig sabihin, ang LGU ang nakakaalam yan, pag tricycle drivers, no? Ang LGU ang nakakaalam kung talagang legitimate ang mga ito. Kaya, yun lang ang pwede nating bayaran. So, kaya nga sabi ko kanina, kung yung iba namang mga nagpapasada na unfortunately walang mga prangkisa or yung sinasabi natin follow, they can avail of other form of assistance naman under the AX program. Yes. Thank you po. Thank you, Ma'am Rose. Now let's go to the question of Sir Romy of DCRH. Magandang hawak po, sir. Kasi di ko nabagay, sir, pagkano lahat yung inihanda na pondo para sa programang ito, sir. Cordillera. Example, tricycle drivers. Oh. 1,000. Walang specific for the Cordillera, sir, kasi depende nga ito sa listahan. Okay. Pero overall, ang budget natin yan ay 30 billion. Yung sinabi ng ating secretary. Nationwide ito, sir. Oo, na nakalaan para dito. So, yun yung kailangan nating mag-submit ng listahan kasi syempre kung yun nabanggit ko kanina ng listahan, yun yung magiging target natin. Pero it's still ongoing encoding so mas lalaki pa siguro yung magiging target ng Cordillera. Kasi natutusin natin yung 1,000 plus na tricycle drivers. Siguro, 5 million mahigit yun. Diba? Tama, sir. At kung yung example, yung 6,000 naman, edi mas malaki. Mas malaki. Kasi dito, my next question is, recently, I mean, before Holy Week, namahagi yung siligawan mo ng Baguio ng cash assistance sa mga drivers natin. Hikes din ang kanila, ang turing nila na sa yung program nila at nakamigla sila ng 10 million. My question is, kasalo pa ba yung mga drivers dito, especially yung drivers kasi ng Jeep, yung tinarget nila na about 2,000 re-include din sa susunod na sa April 16, kasama pa rin ba sila kahit tumanggap na sila or na sila government of Baguio? Galing naman doon sa city government yun. Ito pag galing sa DSWD funds, yun lang yung dineduplicate natin sa ngayon. Kasi yun yung nasa guideline natin. So, kung naka-avail na sila in other DSWD region or province or doon sa other sa NCR, so yun lang hindi ma-try. Pero kung hindi pa sila nakatanggap sa DSWD assistance, pwede sila. So, maswerte tuloy mga driver dito. Anyway, yun lang muna, sir. Initially, thank you. Thank you, Sir Romy. May bago tayong dating na medium partner. Sir, baka meron kang tanong or meron kang gusto i-charge na? Wala ko sa Bongo Radyo. So, good afternoon po, sir. Sir, sa akin lang po, dun sa, ang mabibigyan po natin is sa mga driver po, di ba? Paano pag nakihali ang operator po, sir? Meron ba tayong parang gagawin? Or bahala sila kung ibigyan nila yung operator nila, sir?
Kaya lang sabi natin, ang assistance natin, kaya mas gusto lang nila personal na pumunta para mismo yung driver makakuha ng kanyang assistance. So, ito ay nakatuon talaga para sa mga drivers natin. So, iba yung nasa operator, sabi ko nga, nasa programa naman yung ng DOTR doon sa fuel subsidy. Pero particularly for cash relief assistance network, drivers ang target na. So, paano for example po, yung nagda-drive is parang pinalitan niya lang po yung original driver. Pwede po ba siyang makatanggap? Parang substitute lang po siya. Kung nasa listahan siya ng LGU dahil legitimate nga na driver siya, pwede siya. So, manggaling sa local government unit yung listahan para malaman natin kung talagang legitimate driver siya. Yun lang po. Ayun. Thank you, sir. So, ang takeaway po natin dito, ang listahan ng ang listahan ng benepisyaryo para sa cash relief assistance ng DSWD ay manggagaling po sa ating po mga partner local government units, and eventually sa mga susunod pa na batches would be from the LAFRB, and the DSWD would conduct its own deduplication. Yes, Sir Romy. Kasi nababanggit lang natin yung mga drivers kasi apektado rin kasi kahit na every citizen, especially yung nangyari sa gitna silangan. Wala ba kayong susunod na mga ayuda na ibibigay din sa ibang sektor ng lipunan na sa palagay natin apektado rin sa nagaganap ng crisis ngayon, sir? Sa ngayon, sir, inuuna muna natin yung unang-unang apektuhan, no? Ating mga drivers dahil nga doon sa pagtaas ng fuel at saka gasolina. Sa susunod siguro, kapag may ibaba, sabi ko nga 30 billion yung nakalaan dito eh. So, we expect na magkakaroon siguro, pero sa ngayon, nakatuon muna tayo doon sa ating mga PUV drivers sa ngayon. Thank you. Yes, ma'am. Mula po sa Herald Express. Sir, good afternoon po, sir. Sir, since we have talked about the 30 billion, sir, and sir, kunwari, sir, nabigyan na po lahat po ng provinces and all municipalities po and all the cities, sir, and hindi pa po na-maximize yung 30 billion, do we have another round po of payout, sir, or we will distribute it po naman sa ibang sector, sir? Yun nga, unang-una, prioritize natin, so tricycle drivers, then jeepney, taxi, ano pa yung iba naman dito, TNVS, joyride, motorcycle taxi. Ayun, so tingnan natin kung magkakasya yung tondo later on at kung magkakaroon ulit ng dagdag na pondo para diyan, nakahanda ang DSWD naman na mag-implement nito. Thank you, sir. Thank you, sir. In case po na magkulang yung ating fund, meron po ba ibang form na pwedeng maibigay sa ating mga kailangan, sir? Under the AX program kasi natin, nandun lahat yung ating pondo eh. So, doon tayo magkakahuhugot talaga ng pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Hanggat merong pondo para sa AX, meron tayong maibibigay para sa ating mga beneficiaries. Okay. So, sir, siguro, nabanggit pa kayo ng umaga yung regarding sa at the brim na family food packs? Iba pa yun, yung sa ating family food packs naman, kasi ay binibigay natin yun during disaster response. Yung iba, pwede tayo magbigay kapag ito ay maklasify na siya for food assistance, pwede din tayo makapagbigay na just in case na magkaroon tayo ng other form of assistance na ipapatupad ng DSWD. Thank you so much, sir. Punta naman po tayo sa isang clarification mula po sa Facebook Live. But parang nasagot nyo na to, sir, kanina. Baka hindi lang po niya napakinggan. Baka bagong pasok po siya. Paano po ang TODA driver sa Tabuk pero walang franchise? Pero tricycle driver pa din po. Yan. Ulit na lang na answer, sir. Siguro,
kailangan siyang legitimize, di ba? So, submit niya yung kanilang application sa LGU Tabuk para masiguro na hindi lang para sa assistance, kundi para masiguro natin na lihitimo itong nag-ooperate doon sa area nila. So, para sa protection na din ng ating mga kababayan. Di ba? So, we encourage them na dapat magparehistro sa LGU kung sino man yung mga the same ang case na nagtanong. And sabi ko nga, kung hindi man sila makasali dito sa cash relief assistance for the transportation sector, pwede pa din silang humingi ng tulong under the RX program. Okay, thank you so much, sir, for answering our Facebook Live. Mayroon pa po ba tayong live question? Mayroon pa po ba tayong karabitan? Yes, Ma'am Rose. Ma'am Ray, sir, dumating na po ba yung pondo, yung initial na pondo from out of the 30 billion? Ang nandito palang nakahanda is actually yung para sa April 8. So nakahanda na kami doon, nakaschedule na yung ating staff na pumunta, mag-augment doon sa area. Handa-handa na ang DSWD at ang SWAT natin sa Kalinga para doon sa April 8 na payout. Yes. Pero dito, yung susunod, kaya kinakala pa natin yung ating informasyon, yung data natin para makita natin kung malaanan ulit ng pondo ng ating central office. Kaya sinasubmit natin in advance. Kaya sa ngayon pa lang, talagang sinisiguro na natin na ma-update na yung listahan para ma-process natin for the duplication at bigyan siya ng kaukulang pondo para rin. So yung maski 30 billion po yung nakahanda na funding, depende pa rin po yun sa isa sa Yes. po ninyo na qualified beneficiaries. Yes, tama. Yes, ma'am, from Herald Express. Sir, maybe we can just clarify, sir, sa public kung anong oras po mag-start po yung payout, hanggang anong oras po sila pwedeng pumunta sa location po to claim po yung payout po nila. Yung ating payout, syempre mag-umpisa yan sa regular office hours natin pa rin, 8 to 5. Yung 1,000 plus na target natin for Tabuk is estimated baka 1 lang yun, half day lang. Kasi mabilis yung proseso natin because we employ barcoding doon sa ating payout para mabilis yung pag-intake ng beneficiaries. At the same time, malalaman natin agad kung ilan yung nabayaran natin sa isang araw. At meron kami karagdagan ng mga staff na tutulong sa kanila para siguro natin na mabilis yung ating proseso. Thank you, sir. Thank you. Sir, clarification ulit. Po yung tricycle operator, ilang unit ang ino-operate niya, iba't ibang driver. Yung operator din po ba, ano yun, i-multiply kung ilang unit ang matatanggap or iba yung 5,000 sa kanyang driver and then 5,000 din sa kanya bilang operator? Driver lang, ma'am. Ang target natin, driver lang. Kaya listahan na manggagaling sa LGU na nagsasabi na lihiti mo itong driver. Yun yung bibigyan natin ng assistance. Yes, sir, Robbie. Oo, Sorry. kasi yung mga nakalipas kasi nakikialam yung mga politiko. Ano yung assurance na walang politiko na makikialam during the release of the funds to the drivers? Yan, maliwanag po sa ating guidelines yan, Sir Romy, na hindi yan mapapakialaman ng ating mga politicians dahil purely na lang ito, payout lang. Kaya hindi tayo magkakaroon ng programa, wala ding tarpaulin na ipopost doon. Hindi din natin inaalaw yung magsasalita. Siguro our partners, mga LGUs, mga politicians can, of course, within their jurisdiction, tingnan nila yung order kung maayos naman. Okay, pero hanggang dun lang. Kaya nakikiusap tayo sa ating mga partners, na LGUs, executives, na pwede naman pong dumaan para tingnan yung kalagayan kung maayos ba yung ating pagkanda ng payout. Pero wala po kasi tayong programa, sir, kaya wala pong magsasalita. Of course, we appreciate yung support ng ating pong mga partner, local government units, and of course, our LCDs. Kasi hindi po ito
magiging possible kung hindi po nakipagtulungan sa atin ang atin po local government units. Ayan, so meron pa po tayong bagong dating ng partners from the media unless meron pa po tayong karagdagang katanungan from them, clarification. Ayan. Habang nagpapahinga po sila at iniisip ang kanilang itatanong kung meron man po. Sir, any message po, unang-una po sa ating mga PUV drivers na makaka-receive na ng kanila pong assistance this April 8? Unang-una siguro makipag-ugnayan sa kanilang asosasyon and doon sa local government unit na makita na nila yung listahan para masiguro na kung meron silang pangalan, sila lang yung pupunta sa venue para at least hindi masyadong magulo. So kung wala naman sila sa listahan, kailangan nilang i-verify doon sa local government unit kung bakit hindi sila napabilang. Okay, para at least malaman nila kung bakit wala silang pangalan doon. At siguruhin na yung kanilang lisensya kailangan valid din. So ibig sabihin, i-verify nila kung baka nag-expire na yung kanilang license. May panahon pa pumunta sa LTO ngayon hanggang bukas, hanggang Thursday, Wednesday. Kasi hintayin naman natin hanggang matapos yung payout So yun, at magdala ng isang photocopy ng kanilang valid license, driver's license, para yun yung maiiwan naman doon sa payout paymaster natin, yung i-attach natin sa payroll. So yun lang, ang kailangan nilang gawin, gamitin lang nila yung kanilang driver's license plus na photocopy of their license para ma-submit sa ating mga paymasters. Okay, sir. Sir Edo, meron po ba kayong nais na tanungin? Mamaya na. Okay po, so muli, may additional po ba, sir, na paalala or mensahe? Ay, yes, sir. Yes, sir, Reggie. Oo, may tanong kasi dito sa Facebook. Okay, sige po. Tinatanong nila kung if ever daw na pagbibigay ng ayuda para sa mga taxi drivers. Kasama rin daw ba yung mga e-vehicle drivers ng e-vehicles? Ang target beneficiaries natin is yung mga parang wala pa yata regulation sa e-vehicles Kasi sabi nga natin, sir, manggagaling kasi ang listahan sa LTFRB. So since hindi sila regulated, so hindi sila kasali. Kasi yung pero kasi tayo yung mga bagong taxi sa nila na operating na e-vehicles since we're talking about fuel, parang tulong para fuel, e-vehicles naman daw sila. If they're asking if they would be also included sa list na under the STFRB. Pero ito kasi yung cash relief assistance para transportation sector para maibsan yung kanilang gastusin sa pagbili ng mahal na krudo. Gasolina. So, yun ang kailangan target natin. Kasi kung sa e-vehicle, di naman sila gumagasto ng gasolina at saka krudo. So, ibang assistance ang pwede sa kanila. Anong target po natin, Director, na matatapos lahat? Yung from PUV drivers and tricycle drivers? Sa ngayon, iniisa-isa pa lang natin, ma'am So, unahin muna natin yung tricycle. Hopefully, susunod na mga schedule natin. This month po ay I believe matatapos within this lahat. month. Kasi kung tingnan natin yung schedule, parang every week, magkakaroon tayo ng payout. Per province na rin yun. Actually, yung next na schedule natin tricycle drivers for all municipalities in CAR. Then susunod na yung chief. Oo, susunod later. Kaya hinihintay, ang trigger kasi natin, ma'am, hintayin muna natin yung listahan from LTFRB. Sa ngayon, wala pa sa amin yung listahan. Itong mga tricycle drivers pa lang ang pumasok. Okay, so ngayon naman po, kailan natin ang pangulong mensahe, Sir Ricky, para po sa ating general audience. Baka po may gusto po kayong bahagi sa kanila. So itong cash relief assistance po natin ay ulit ko ay para po sa ating mga PUV drivers. So maghintay lang po anong susunod na schedule ng iba't iba. Inuuna lang muna natin yung tricycle drivers
at saka sa city, and then susunod natin yung mga nasa municipalities dito sa Cordillera. So, babahagi natin yung susunod na schedule siguro doon sa mga PUJ, taxis, and other public utility vehicle na kailangan natin bigyan ng assistance. So, ang cash relief assistance, 5,000 lang po ito. Hindi naman gaanong kalakihan, pero makakatulong, sana makatulong sa na maibsan yung pangailangan din ng ating mga drivers. Kasi nakikita natin na nahirapan sila doon sa gastusin, lalo na doon sa crudo at sa gasolina. So ito ay ayuda, pero higit na bilang ayuda ay ito ay pagbibigay natin ng suporta, pagkilala doon sa serbisyo na binibigay ng ating drivers sa ating mga kababayan araw-araw. So, yun lang po. At maraming salamat ulit sa ating mga media partners, sa lahat ng nakikinig. Nandito lang po ang DSWD hanggang umagapay sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Maraming salamat at magandang hapon. Maraming salamat po, Sir Ricky, at maraming salamat po sa Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region, and of course to our media friends who are here with us. Manatili po kayong nakatutok sa atin pong DSWD page naman po, DSWD Cordillera Region, para sa mga pinakabagong detalye at informasyon tungkol po sa ating mga programa at serbisyo. Muli ako po si Nerissa Faye Villanueva Trinidad. Magandang hapon po.